Pwede nating tipirin yung ibang bagay. Pero wag na wag nating titipirin yung ipon natin pagtanda. Kasi kung marami ka rin namang itatanim ngayon, marami ka rin namang aanihin in the future. Hello everyone, I am Randy Epa, your financial coach in IMG and a proud member since 2013. Our mission is to help you create a solid financial foundation and build true wealth one step at a time. So ano ba ang long-term healthcare? A long-term healthcare is a type of HMO designed for your medical needs after employment or during your retirement years. In short, ito yung healthcare mo pagtanda. So bakit mo nga ba kailangan ng long-term healthcare? Kasi meron tayong mga medical crisis na pwedeng dumating. Healthcare crisis number 1. Most retirees spend their money for medical care. Ang sakit sa pakiramdam kapag nakikita mong unting-unting nauubos yung perang naipon mo sa sakit. Pangalawa, the cost of healthcare product is very expensive upon old age. Siyempre, pag mas matanda, mas madalas na po tayong magkakasakit. Isama mo pa yung inflation. Pangatlo, HMO companies can no longer cover you if you are already sick. Kaya habang malakas ka pa ngayon at wala pang sakit, maganda na meron ka ng healthcare para sa iyong pagtanda. Pang-apat, hospitals only accept cash or health card. At alam mo ba, kapag ikay na hospital, hindi naman tatanungin kung ilan ang lupa mo, ilan ang kotse mo, at gaano kalaki ang bahay mo. Hindi nga rin tatanungin kung ano ang insurance mo. Ang tatanungin sa'yo ay kung ano ba ang health card mo. Panglima, SSS and PhilHealth is not enough to cover your medical bills and old age medical maintenance. Hindi talaga pwedeng iasa natin sa gobyerno ang pangangailangan natin pang medical pagtanda. Alam mo ba na 5,000 to 18,000 pesos lang ang pensyon na binibigay sa SSS at maximum 10 to 20% lang ng hospitalization ang pwedeng i-cover ng PhilHealth. Yes, maganda ang mga government benefits na ito. Pero alam natin na sa pagtaas ng mga bilihin ngayon, hindi kasya ang mga benepisyong ito. At pang-anim, you cannot rely on your children for your medical bills. Siyempre, magkakaroon din ng kanya-kanyang buhay ang mga anak mo. Tanggapin natin yung katotohanan na mas priority nila yung pamilya nila kaysa sa iyo. Karaniwan, ang alam natin ay yung mga traditional HMO or yung mga tinatawag na short-term healthcare. So ano ba yung difference nila? Ang purpose ng short-term healthcare is to cover your present medical needs. Normally, ito yung mga healthcare na binibigay ng employer para sa mga empleyado niya. Let's say for example, yung annual checkup mo, yung mga laboratories, or even immediate hospitalization. Meron itong mga inpatient benefits na kung saan i-cover ka kapag ikaw ay na-admit at merong mga outpatient benefit kung saan pwede mong magamit kahit hindi mo na kailangang ma-admit. But we have to understand na merong limitation sa mga short-term healthcare po natin. Number 1, renewal is not guaranteed if with high claims. Pwedeng hindi ka na i-renew ng short-term HMO mo dahil madalas ka nang magkasakit or mas taasan nila ang premium mo. Pangalawa, no accumulation of unused health fund. So walang maiipon or masisave doon sa mga ibinayad natin. Considered na po siya as income for the HMO company. Pangatlo, there is no term insurance coverage. Kasi ang focus lang ni HMO is to cover your medical needs. Pang-apat, no return of premium for non-utilization. So paano naman kung hindi ka nagkasakit or ayaw mo naman talagang magkasakit, di ba? So kahit sabihin mo pa na hindi mo naman nagamit yung HMO mo, walang ibabalik na premium sa'yo. Kaya minsan, naiisip natin, gamitin ko na lang kaya kahit wala naman talagang sakit. Kasi nga, naiisip natin na sayang. Panglima, most HMO companies cover only up to age 60. Some cover beyond age 60. But it is very expensive. Kaya pag malapit ka ng tumungtong ng 60 anyos at wala kang nakaprepare na long-term healthcare, mauubos lang yung mga perang pinaghirapan natin sa loob ng maraming panahon. At pang-anim, the moment you retire or resign, you cannot bring with you the HMO from your company. So kahit 20 or 30 years ka pa sa company or employer mo, pag-retire ka na, wala ka na ring healthcare. At ito ang nakakalungkot. Kung kailan wala ka ng healthcare, doon nalalabas ang mga sakit mo na nakuha mo sa mahabang oras na pagtatrabaho. Although maraming benefits ang pagkakaroon ng isang short-term healthcare, napakadami rin nitong limitations. Kaya naman magandang meron ka ring long-term healthcare to cover up all the limitations ng isang short-term healthcare. Dahil sa long-term healthcare,
Una, renewal is guaranteed. Ibig sabihin, kahit magkaroon po tayo ng claims or hospitalizations, as long as hindi siya pre-existing on the following year, guaranteed pa rin ang renewal po natin. Only 7 years to pay. All unused health fund accumulates with interest. So the more kang gaganahan na maging healthy kasi lumalago yung bawat perang nasisave mo kapag hindi mo siya nagagamit. With 4-way insurance coverage, meron kang term life, waiver due to death, meron ka ring accidental death and dismemberment benefit, at waiver due to disability. Meron din siyang bonus, return of 80% of premium on the maturity date if no claim during the 7-year paying period. Kaya assure ka na may babalik na pera sa'yo the more na naging healthy ka on the paying period. And lastly, it covers beyond age 60 plus. And all unused health fund continuously accumulate interest. Kaya naman magiging pensyonado ka din kapag ikaw ay nasa 60 plus na. May healthcare ka na, nag-earn pa ng interest yung healthcare fund mo. Pero kailangan ko bang magkaroon ng short-term healthcare and long-term healthcare at the same time? Yes! Kasi magiging malaking part to ng financial plan mo dahil mas magiging handa ka from your present up to the future. Kaya pagdating sa financial planning, kailangan maintindihan natin ang concept na ito. At yan yung the X-curve concept. In our financial life, meron tayong dalawang linya. The first line is our responsibility line and the other line is our wealth line. Ang sinasabi sa X-curve concept is habang tumatagal, dapat ay tumataas ang ating ipon at sa pagtaas ng ating ipon ay siyang pagbaba ng ating mga responsibility. Wherein meron na tayong malaking savings at wala ng responsibility. At doon napapasok ang financial freedom. Pero sa ngayon, marami sa atin ang nasa financial limitation pa, na kung saan wala ka pang ipon at malaki pa ang mga responsibilidad. Ikaw ang nagtatrabaho para sa pera, pangtustos sa pang-araw-araw na pangangailangan ng pamilya mo, pangbayad sa tuition at pangbayad sa mga utang. At alam mo ba, sa financial life natin, meron tayong mga what if na kailangang paghandaan. What if nagkasakit ka bigla? Or what if you die too soon? Na malaki pa ang responsibilidad mo at wala pang masyadong ipon. Paano na ang pamilya mo? Kaya naman ang solusyon, dapat meron tayong short-term healthcare at life insurance. At kapag nandun ka naman na sa buhay mo na wala ka ng masyadong responsibilidad, pera na ang nagtatrabaho para sa'yo. Retired ka na, wala ka ng utang, at wala ka ng mga pinapaaral. Pero meron pa ring what if. What if mabuhay ka naman ng matagal? Yung nag-retire ka ng 60 pero umabot ka ng 80 to 90 years old. Sasapat ba yung pera mo sa pagtanda? Pangbayad sa mag-aalaga sa'yo, pangbili ng gamot para sa mga maintenance mo, tapos yung mga pangbayad mo sa hospital kasi labas-pasok ka na yan. Idagdag mo pa yung pang-araw-araw na pangangailangan mo kasi mas maganda na hindi na natin iaasa yan sa ating mga anak. Kaya naman ang solusyon, dapat meron kang long-term health care to take care of your yearly medical needs. At investment interest naman para punan yung buwanang pangangailangan mo. At alam mo ba na merong financial product na nandoon na lahat? Na kung saan meron siyang component of a short-term healthcare, a life insurance, a long-term healthcare, and a savings and investments. O di ba? 4-in-1 siya. At yan yung The Ultimate Kaiser Health Builder. So, paano ba siya nagwo-work? Ang Kaiser is a 7 years to save 20 years program. Pagkatapos po ng 7 years, wala na po tayong babayaran at papasok na tayo sa extended period na kung saan dito na tuloy-tuloy mag-earn ng interest at dividends ang ating pera hanggang sa dumating ang maturity period on the 20th year. For example, nag-start ka ng age 22, tapos ka na ng age 29. At pagdating ng 42, mature na ang Kaiser mo. So sa loob ng 7 taon na tayo ay nag-iipon, meron tayong mga benefit na katulad sa isang short-term healthcare. Una, meron tayong annual physical examination benefit. Meron din tayong dental benefits at waiver of installment due to death at due to disability. Ibig sabihin, kung may mangyayari po sa atin sa loob ng 7 taon, kahit hindi pa fully paid ang plan, automatic na matatransfer ito sa kanyang beneficiary fully paid. At siya rin ang makaka-receive ng maturity amount
on the 20th year. Meron din tayong term life insurance coverage for 20 years or until age of 70. Halimbawa, sa Plan K100, ang life insurance coverage natin ay 450,000 pesos. Kung aksidente naman ang mangyayari, madadagdagan ito ng another 450,000 pesos. So in total, 900,000 pesos ang pwedeng ma-receive ng pamilya. Meron din itong inpatient benefits or hospitalization. Meron ding members' choice of room and board na nagkakahalaga ng 1,000 pesos per day. At meron din siyang annual benefit limit na magsisimula sa 60,000 pesos. Pag-usapan naman natin yung extended period. Tuloy-tuloy siyang kikita ng 10% yearly health benefit na mag-a-accumulate over time. So in total, pwede siyang umabot ng 269,000 pesos. Meron din siyang yearly health bonus na nag-accumulate at pwede siyang maging 446,000 pesos. At upon maturity, magbibigay din si Kaiser ng additional long-term care benefit na nagkakahalaga ng 100,000 pesos. At dadagdagan pa to ng long-term care bonus upon maturity, lalo na kung hindi tayo nagkaroon ng claim during the 7-year saving period. So nagkakahalaga siya ng 350,000 pesos. Yan ay katumbas ng 85% ng binayaran natin. Kaya naman, ang total maturity value on the 20th year ay nagkakahalaga ng 1.1 million pesos. So kapag mature na ang Kaiser mo, ano na ang next? Meron kang dalawang options na pwedeng pagpilian. Ang unang option, full withdrawal. Kapag ito ang pinili mo, maaari na nating i-withdraw yung total maturity value, pero mawawala na rin yung healthcare at saka yung insurance niya. Ang second option is the lifetime healthcare benefit. Pwede nating withdrawin ang 50% of the total maturity value at pwede ring hindi mag-withdraw. Tuloy-tuloy na meron tayong annual check-up, dental check-up, pre-existing conditions ay covered na, may consultations din tayo sa lahat ng Kaiser Clinic at access sa lahat ng mga accredited clinics at hospital ng Kaiser. Continuous din na mag-earn siya ng interest. Halimbawa, sa maturity value na 1.1 million pesos, tuloy-tuloy siyang kikita ng 116,000 pesos every year. Kung nag-withdraw naman tayo ng 50% at ang matitira ay 583,000, tuloy-tuloy naman din siyang kikita ng 58,300 pesos per year. And because of the power of compound interest, yung 1.1 million po natin ay pwede pa siyang umabot ng 6.4 million pesos na kumikita ng 648,000 pesos at tuloy-tuloy na pwedeng lumago to 10 million pesos na kumikita ng 1 million per year. Money is already working for you. Kaya naman with Kaiser, meron ka ng sarili mong long-term healthcare at meron pang insurance coverage, meron din siyang investments na pwedeng magbigay sa'yo ng pensyon pagtanda. Gusto mo bang magkaroon ng financial peace of mind? Maa-achieve natin yan kung matututunan natin gumawa ng isang matibay na financial foundation na kung saan uumpisahan mo doon sa first block. Unang-una, kailangan matutunan mo kung papaano mo i-increase ang iyong cash flow. Sumunod ay dapat magkaroon ka ng short-term healthcare at saka sarili mong long-term healthcare. Next ay magkaroon ka ng proteksyon para sa pamilya mo sa pamamagitan ng isang life insurance. Sumunod ay dapat maubos natin ang ating mga utang, lalong-lalo na yung mga tinatawag na bad debts. Tapos dapat magkaroon din tayo ng emergency funds, ideally 3 to 6 months of your monthly income or pwede ring expenses. At finally, magkaroon ka ng mga long-term investments. Kaya naman ang ikinaganda ng Kaiser ay meron na siyang healthcare, life insurance, at investments. Kung ikaw ay 10 to 50 years old, pwede kang magsimula sa K50 plan. Kung ikaw naman ay 10 to 50 years old, pwede kang magsimula sa K60 plan. At kung ikaw naman ay 10 to 60 years old, pwede kang magsimula sa K75 plan. Pero yung ideal at recommended kong plan ay yung K100 pataas. Kasi yun yung may 1 million plus pagdating ng maturity. Pwede nating tipirin yung ibang bagay. Pero wag na wag nating titipirin yung ipon natin pagtanda. Kasi kung marami ka rin namang itatanim ngayon, marami ka rin namang aanihin in the future. Kaya kung gusto mo magkaroon ng sample proposal at mahanap yung best plan na mag-fit sa pangangailangan mo, i-message mo lang ako sa aking Facebook page or personal messenger. Pwede mo rin akong kontakin sa aking Viber at WhatsApp
At pwede rin kayong mag-send ng inyong personal email sa akin. Kung gusto mo pang matuto on how to build a solid financial foundation, you could join our financial seminars and I could help you towards a greater and more secure financial future.